Naliligo ka kasama ng cellphone mo. Natutulog ka sa tabi ng cellphone mo tapos ngayon na napaka-importante ng itatawag ko sa'yo, papatayin mo ang cellphone mo? Ikaapat na tawag ko na ito sa'yo. Sagutin mo ang telepono mo. Konti na lang, Osvaldo. Mapapasa atin na ang lahat-lahat. Pero dapat mo unahan natin si Sergio. Paano ko nakausap na niya si Pedro? Hindi niya pa nakakausap yun. Fidel. Directory. Fidel. Ano ba ito? Lobat pa. Nasaan ba yung charger ko? Ngayon na, ito na ang tamang panahon. Guluhin mo siya pero ngayon ano na. gagawin ko? Ewan ko, hindi ko alam. Huwag akong kausapin mo. Siyang kausapin mo. Pero ano nga sasabihin ko? Ay, kung hindi mo kayang gawin, ako na lang. Yung charger ko. Alam ko may extra battery ako dito eh. Saan ko ba nalagay yun? Pati yung charger ko wala. Alam ko na kung ano ang ginagawa mo sa akin ngayon. Talaga? Oo. Ayaw mong matawagan ko si Pedro, tama? Di ba? Oh, sige na nga. Pero alam mo ba kung hanggang saan ang kaya ko para lang magawa ko ang gusto ko? Ha, Sergio? Alam mong gagawin ko ito. Pero sa ngayon, hindi pa maaari ang gusto mo. Pero sa totoo lang, gusto kong malaman kung hanggang saan ang magagawa mo. Halika na, alamin na Halika natin. kung ganon. Tignan ko. Sonia! Ano to, ha? May hinahanap ako. Yung charger ng cellphone. Kailangan kong tawagan si Pedro. Sige, dito lang kayo at mauna na ako sa inyo, ha? At ngayon ka papasok. Ngayon pa? Anong gusto mong gawin ko, ha? Ang gusto ko, Osvaldo, ikaw ang maging CEO ng kumpanya ng pamilya nyo. Pero masyado kang tanga. Binigyan kita ng pagkakataon tapos nung malapit ko lang makuha, bigla kang susulpot. Wrong timing ka naman. Ang gusto ko, maging tuso ka. Tatawagin na lang kita pag may order na kami. Excuses. Yes, meron lang ho kaming konting problema sa kusina pero wag ho kayong mag-alala. Pwedeng 2 kape na lang? Yan ang problema. Yung coffee maker namin. Siguro tubig na lang. Baka pwede na kami mag-usap. Of course. Excuse me, sir. Salamat, Benito. Ngayon pag-usapan natin ang gusto mo. Wala akong tiwala sa'yo. Bakit ka ba nagmamadali, Don Vittorio? Para mag-hello kay Mr. Pedro. Paborito ko siyang kliyente. At yung sinasabi mong malaking daga, walang nakakita. Bakit ka ba nag-iimbento, Benito? Baka akala ko lang daga yung nakita ko. Akala mo lang. Buti na lang sinabi ko sa inyo. At meron pa akong kailangan sabihin sa inyo tungkol dun sa branch niya sa Maynova. Ano naman ang nangyari sa branch ko sa Roma? Sige na. Teka lang, Don Vittorio. Ayoko lang sana magalit kayo. Pero meron hong bad news para sa inyo. Ano yun? Tumawag sila sa telepono at ang sabi nila, may sunog daw doon. May sunog doon sa branch natin sa Roma. Hindi. Oho. Niloloko mo lang Totoo, ako. nasusunog ito ngayon. Hindi. Huwag mo akong niloloko. Tinawag nila sa akin. Hindi totoo Alam niyo yan. po ba kung ano sinabi nila? Tigilan Nasusunog mo na talaga. Huwag ka Sobrang laki. sinungaling. Sunog na yung buong Madonna branch natin. Santissima. Pupunta na nga ako ngayon doon. Ikaw na ang bahala rito. Sige, akong bahala dito. Mama, kausap ko si Fidel sa telepono at sabi niya darating si Pedro para sa pagbabasa ng testamento. Napakatanga. Sino? Si Sergio o Pedro? Ikaw. Ay, naboboy na ako talaga sobra. Siyempre naman ikaw pa. Wala ka namang alam kung hindi gumimik sa labas. Huwag na kayo mag-away, kumakain tayo. Konting respeto. May bisita tayo ngayon. Kung para sa akin lang, huwag niyo akong pansinin. Okay lang yun, Julieta. Si Guy lang hindi pinapansin sa bahay na ito. Seryo? Nagbibiro lang. Pasensya na kayo. Alam niyo may nabasa akong libro na... Walang interesado dyan. Mama, sandali lang ito. Tsaka importante itong nabasa ko. Ito'y tungkol sa pangangaliwa ng mga babae. Sabi sa libro, sa panahong ito, ang mga babae ay wala ng respeto sa mga asawa nila dahil yun din ang nakukuha nila sa kanilang mga asawa. Sana hindi ako mapahiya kapag nalaman kong meron kang kinakasamang iba. Mahal ko, hindi ko ibinibigay ang sarili ko sa iba. At yan ang rason kung bakit nakukulangan ako sa'yo.
Alam ninyo, ang mga bagay-bagay ay walang pinagkaiba nung unang panahon. Ang pagkakaiba lamang ngayon ay kung anong tawag sa iyo. Malanding babae. Masyadong maharot. Makate. Ano pa ang tawag sa kanilang mga babae? Ay, Prostitute, Mama? prostitute. Tama ka doon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung pwede kang magtrabaho sa rancho ng pamilya ko. Pero bakit? Wala sa akin ang desisyon. Pero bahay mo yun ah. Sa lola ko yon. Excuse me, pero alam nyo, ang problema ay... Magkakaroon tayo ng problema kung lagi kang susulpot habang nag-uusap kami. pero yung problema Kaya itong room ay private. Kasi gusto ko siyang masolo, yun lang. Kapag alam na namin ang order namin, tatawagin kita. Oo naman, sir. Pasensya na. Salamat, Benito. Sir Pedro, sa Italy kasi meron kaming teknik para hindi kami magalit kaagad. Gusto mo bang ituro ko sa'yo? Sa totoo lang talaga. Kahit ano pwede mong hingin. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko pero hindi yon. Pedro, Pasensya ka na pero may naayos ako dito, Fidel. Oo, pero... Ano na naman ba tong pag-uusapan natin? Pwede ba mamaya na lang? Teka, Pedro, iba ito Pwede ba sasabihin lumabas ka muna? May kausap ako. ko. Okay, sige. Saan nga ba tayo natapos? Kung kailan kami pwede ng kapatid ko na tumira sa Rancho Los Angeles. Kalimutan mo na yun. Kasi hindi yun mangyayari. Akin ang diary. At kapalit nito, bibigyan kita ng malaking halaga. Para lahat, masaya. Para lahat masaya. Ano kayang iisipin ni Ma'am Tanya? Huwag natin pag-usapan yan. Hindi. Ano nga bang sasabihin niya, ha? Ang babae nagmahal sa'yo. Hindi mo siya binigyan ng importansya. At saka isa pa, di kaya siya naglasing dahil sa mga ginawa mo sa kanya? Pwede ba tumigil ka na? Pakiusap. Hindi mo alam kung anong nangyari sa aming dalawa. May mga problema na si Tanya bago pa kami magkakilala. Ginawa ko ang lahat para mailigtas at mabago ko siya pero... Bakit ko ba ito sinasabi sa'yo? Samantalang isa ka lang naman magnanakaw. Hindi ako ganun. Wala akong kasalanan. Sa totoo lang, gusto mo lang akong gamitin para makuha ang gusto mo. Mali ka! Hindi. Iniisip mo lang na binablackmail kita pero hindi. Ang kailangan ko, trabaho. Masama bang gustuhin kong magtrabaho para sa kapatid kong may sakit sa puso? Hindi mo ba naiintindihan ang kalagayan Huwag ka na ko? magsinungaling. Anong klaseng tao ka, Sir Pedro? May puso ka ba? Excuse me. Excuse me? Lasagna to? Opo, ma'am. Salamat po. Welcome po. Wala kang karapatang kumain ng Italian food. Ang sarap naman. Paborito ko talaga ang German food. Siyempre. Especially yung niluto sa Swiss part ng Germany, hindi ba? Yung fondo galing Switzerland. Si Pedro, saan na siya? Hindi ba tumawag? Hindi siya tumawag pero papunta na siya, okay? Okay na yon. Ayoko na. Pero Mama, hindi pa tayo tapos kumain. Tara na sa sala. Basahin na natin ang Last Will and Testament. Halina po kayo. Hello? Wala pa, Madam Adela. Wala pa po dito si Ate Fiorella. Okay naman po ako. Ganun po ba? Okay naman po. Alagaan niyo po siya. Malamang kasi napagod kayo sa pagbiyahe. Opo, sige po. Sasabihin ko na lang kay Benito na pumunta ka sa Zacatecas kasama ang tita niya. Okay lang po. Salamat po. Salamat. Sige na po.
Ate Fiorella, pupunta ako ng ospital. Diyan. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi kita niloloko. Kailangan ko siya ipagamot. Hindi pwedeng pabayaan ko lang siya. Ayoko siya mamatay. Sino pa bang tutulong sa kanya kundi ako na kapatid niya? Bibigyan na lang kita ng pera. Tapos ibalik mo na sa akin yung diary. Tapos... Hindi. Sinabi ko na sa'yo na ayoko ng pera mo. Isa lang ang hinihingi ko sa'yo. Trabaho! Eh di bibigyan kita ng trabaho sa kumpanya. Siguro naman sasapat na sa'yo yun. Salamat. Pero may isa pa. Kailangan ni Gianna na tumira sa isang lugar na tahimik. Kaya nung narinig ko yung Rancho Los Angeles, di ko alam. Naisip ko lang si Gianna doon. Magiging okay siya. Parang gusto mo lang talaga mamuhay ng masarap sa rancho ng pamilya ko. At Hindi. kahit napakaganda pa ng kwento mo sa akin, pambablackmail pa din ito. Hindi! Pwede ba makinig ka na lang sa akin at huwag mong isipin na binablackmail kita? Totoo to! Pedro, pakiusap, Fidel, hindi na ako Fidel. mapaghintay. Kailangan kitang kausapin. Fidel. Importante ito. Kahit Fidel, sandali lang. pakiusap. Halika na. Ang pagbabasa ng Will of Testament ay ngayong gabi. Pag hindi ka nakita ng lola mo, si Osvaldo ang papalit sa'yo. Pwede tayong mag-stay o umalis tayo ngayon para umabot pa tayo. Hindi kailangan ng rancho ng katulong ngayon. Alam mo, gusto ko talagang ayusin to ngayon. Pero intindihin mo naman na hindi pwede ang gusto mong mangyari. Okay. Mas importante ang lahat para sa'yo, Sir Pedro. Lahat pero hindi ang tao. Akin ang diary. At saka na natin ayusin ang lahat, Fiorella. Hindi. Hindi ko yun ibibigay sa'yo. Dahil doon sinulat ni Ma'am Tanya lahat ng sakit na naramdaman niya nang dahil sa hindi mo pagpapahalaga sa kanya. Hindi ako ganon! Ah, talaga? Eh ano ka? Kung gusto mong ibenta yan, para ipagkalat ang mga lihim dyan, bahala ka, responsibilidad mo yan. Pero humanda ka sa malaking gulo. Pag-isipan mo, nang makilala mo, ang Pedro na walang emosyon. Adela Reyes? Opo. Pumunta po siya dito para bisitahin ng dalawang Italiana. Dalawa. Dalawa. Sandali. Sila ba to? Opo. Sila nga yan. Pwede mo bang maibigay yung address ni Senyora Adela? Naku sir, pasensya na po pero wala kaming records eh. Talaga. Siguro, pwede kong tingnan yung ibang records namin. Makukuha mo ng address? Hindi po, delikado po ang trabaho ko. Tsaka masyado pong komplikado. Paano kaya naging komplikado yun? Ano kaya kung mag-iwan ako ng mga papel dito? Wala na problema. Sige. Miss, okay ka lang? Matagal pa ba? Saint Biagio. Saint Biagio, di naman ako nang bablackmail, di ba? Ginagawa ko lang to para kay Gianna. Please naman, Saint Biagio, alam niyo po ito. Hindi ako masamang tao. Tara na, kailangan na natin umalis. Bakit? Kailangan na umalis tayo ngayon. Bakit Benito? Sumama ka sa akin. Bakit ba Benito? Ano ba nangyayari? Sorry. Sa Rancho Los Angeles, kikita ko na mas malaki, ha? Gusto ko lang na gumaling yung kapatid ko. Ang gumaling lang siya. Wala ka sinabi, tama ba? Wala. Wala ka talagang puso, ah! Sinabi ko
sa kanyang kalagayan ng aking kapatid! Wala pang pahintulot ang aking lola.